Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, sa aming kahinaan at karamdaman, Ikaw po ang aming kagalingan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa aming mga takot at pangamba, Ikaw po ang prinsipe ng kapayapaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa aming panghihina at kawalan ng pag-asa, Ikaw po ang liwanag ng aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa akin sumamba at ang hinihingi, hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin ng pag-aayuno, habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay ganon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag talikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo,
Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Tumayo po tayo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakapit. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-aayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. May ilang tao po sa pagpasok ng Kwaresma ang natutuwa. Meron din naman nalulungkot. Siguro po madali na pong unawain yung nalulungkot
Kasi babalikan po natin ang mga tagpo ng banal na ebanghelyo tungkol sa paghihirap at pagkamatay ng Panginoon. Sino naman yung natutuwa? Ang natutuwa po ngayon ay yung mga nagda-diet, nagbabawas ng timbang. Bakit kanyo? Fasting season. Mag-aayuno daw. Maraming sakripisyo. Sa makatwid, dahil maraming nagfa-fasting, madaling mag-fasting. At kapag nag-fasting o nag-ayuno, bawas timbang. Naalala ko po nung ako ay kailangan kong mag-ayuno dahil kinabukasan, ako'y kukunan ng dugo para sa aking medical examination. Ano po? Nagkataon po yung mga kapatid ko't pamangking ko nag-ayang kumain sa labas ng alas 10 ng gabi. Ang akin pong pag-aayuno ay nagsimula pa po ng alas 8 ng gabi. So wala po akong nagawa. Pumunta ako, abay mga pamangking ko yan at saka kapatid ko. Eto kanyo, doon sa restaurant, hulaan nyo kung ano po ang in-order. 2 fried chicken na malalaking ganon. At 2 plato ng chicken skin. At tila parang nanunukso pa yung mga pamangking ko. Doon pa nilagay sa harapan ko. Diyos ko po, abot-abot ang aking pagtitimpi sa sarili. Nagsimula na silang kumain. Naririnig ko yung chicken skin. Malutong. Yung fried chicken, habang hinahati, umuusok-usok pa. Naku po. Pero sabi ko, hindi. Hindi ako padadaig. Kailangan kong mag-exam bukas ng aking dugo. Alam niyo kung ano pinakamahirap? Dumating yung steak. Steak. Laki. At ano ginawa po? Anong nangyari? Sa akin pa pinaghiwa-hiwa ang mga steak at ako pa ang pinag-distribute sa mga pinggan nila. Sus Mariosep. Doon po ay nawala na ako ng ulirat. Ang fasting po ay isang uri ng sakripisyo. No? Isang uri ng sakripisyo na pipigilan po natin yung ating mga gusto, yung appetite natin. Ako, yan pa naman ang mahirap kalaban. Usapang tiyan yan. No? Tayo pa naman mga Pilipino, napakahilig nating kumain. Ano po? Kaya nga ang sabi sa Pilipinas, ang number 1 na business ay food business. Ayan. Talaga namang napakasarap. At ang pag-aayuno ay isang uri ng pagtitimpi ng sa sarili. At ang ating pagtitimpi sa sarili, siguradong kapapalooban yan ng sakripisyo. At ito ay inaalay natin sa Diyos. Matanong ko lamang po, sino po ang nag-aayuno dito? Taas ang kamay. Salamat po, ako lang yata. No? Yung iba kalahati, ano ibig sabihin po ng kalahati? Half rice, half chicken, half steak. Ano ba yun? Noong unang panahon po, na panahon ni Jesus, talagang stricto sila. Lalo na mga Hudyo. Napaka-stricto po nila. Sa pag-observe o pagsasagawa ng pag-aayuno. Dahil ito nga po ay isang uri ng alay o handog sa Diyos. Inahandog nila yung kanilang hirap na dinadanas ng kanilang katawan para patawarin ng Diyos, para pagbigyan ng Diyos. Yan din naman po ang kahulugan ng fasting natin ngayon. Ano po? Yun nga lamang may problema nung panahon ni Jesus. Bagamat stricto sila na gumagawa ng disiplina ng pag-aayuno, mayroon din naman po itong masamang epekto. Una, umiinit ang ulo nila. Abay, sino ba naman ang di iinit ang ulo? Di po ba? Kaya nga pag mayroong galit sa iyo, pakanin mo. Di ba? Yung makakagalit na jowa, pag galit sa iyong jowa mo, ilabas mo. Pag hindi ba naman ngingiti iyan? Di ba sabi nilang ganoon, ano?
Kapag nagkakainisan kayo sa bahay, ilabas mo ang pamilya mo sa hapagkainan kapag masarap na ang pagkain. Lalambot ang mga puso niyan. Ano po? Nung panahon ni Jesus, may problema. At nung mga nauna pang mga salinlahi, even in the Old Testament po, sa panahon na Isaías, panahon na po ito ng pag-aayuno. May problema lamang kung napakinggan po natin yung unang pagbasa po natin. Ano? Ang problema doon, nag-aayuno sila. Ano sabi dito? Malayo naman ang kanilang kalooban sa Diyos. Ang sabi dito ay mayroon silang hindi makatarungang pakikipag-ugnayan sa iba. Oh? Hindi sila nagbibigay ng pansin o kalinga dun sa mga nagugutom. Sila ay nangaapi, ang sabi dito. No? At sabi ko nga, sila ay nag-aaway-away. Nag-aayuno nga sila, naghahandog sila sa Diyos, pero yung taong kaharap nila, hindi nila mabigyan ng mahandugan ng tulong o katarungan. No? Ang mahirap po, yun ang laging problema. Ang galing-galing natin sa Diyos, pagdating sa ating katabi, nararamdaman natin, doon tayo mahina. No? Maraming relihiyosong Pilipino, pero marami din po naman mapanamantala. No? Punong-puno ang simbahan, pero marami din naman po ang punong-puno ang bulsa sa pag-umit ng hindi sa kanya. Pang-aabuso, kawalan ng kalinga. Yun yung sinasabi po sa unang pagbasa. Nagpapaliwanag po ang propeta Isaías. Ito ang pinasasabi ng Diyos kay propeta Isaías para dun sa mga tao. Nag-aayuno kayo, hinahandog niyo yung inyong sakripisyo sa Diyos, pero nangaapi naman kayo, ipinakukulong niyo hindi dapat ipakulong, nanlalamang kayo, nananakit kayo, ginagamit niyo yung kapangyarihan niyo laban sa iba, nawawalan kayo ng kalinga, manhid kayo sa pangangailangan at daing ng inyong kapwang nangangailangan. Kaya ano resulta? Kung susundan natin yung unang pagbasa, yun daw ang dahilan kung bakit hindi sinasagot ang kanilang mga panalangin. Kahit nagkandagulong-gulong na yung mga Israelita, kahit nagkandasakripisyo na at duguduguan na sa pagsasakripisyo para sa Diyos, yung mga tao, hindi sinasagot ang kanilang panalangin. Bakit kanyo? Dahil hindi maganda ang trato nila sa kanilang kapwa. Ito ay pinaliwanag ni Jesus. Ang sabi niya, anong dahilan? Kasi ang nasa maliliit nating kapwa, matatagpuan ng Panginoon. Kung paano natin itrato ang iba, ganun din ang pagtrato natin sa Diyos. In other words, mga kapatid, hindi natin pwedeng suhulan ng Panginoon. Hindi natin pwedeng suhulan ang Panginoon. Kahit anong gulong po natin dyan, kahit nagkandadugo-dugo na ang ating mga tuhod, siko, at kung ano-ano pang bahagi ng katawan natin, para ipakita sa Panginoon ang ating pagiging handang magsakripisyo para sa Kanya, kung hindi naman po natin aayusin ang pagtrato sa ating kapwa, ang sabi sa unang pagbasa sa aklat ng propeta Isaías, yan ang dahilan kung bakit hindi daw sinasagot ang ating mga panalangin. Hindi natin pwedeng suhulan ang Panginoon. Alam ng Diyos kung ano ang nasa puso natin. Alam ng Diyos ang tunay nating intensyon. Wala tayong maitatago sa Diyos. Meron nga po kung nakakilala, siya ay nagmamay-ari ng isang kumpanya. At mula pa nang makilala ko siya, kada siya magbe-birthday, dinadaluhan ng napakaraming tao. Matataas na tao, mga business partners. Pero alam po ninyo, parang ito ay simpleng pagdiriwang lang, an ordinary birthday party. Pero ang napansin ko po, kada ko dadalo ng kanyang birthday, mayroon laging beneficiary. Meron laging pinatutungkulan yung malaki niyang party. Bakit? Dahil lahat ng regalo
na tatanggapin niya ay para sa mga iba't ibang institusyon na meron na, nababatid niya o nakilala niya. Mga for the aged, for the street children, dun sa mga may sakit, sa gawain ng mga madre. Ganun siya lagi. And I ask her, bakit? Alam niyo kung bakit? Sabi niya, Father, naranasan ko po ang maghirap. Nung kami po ay mga bata, siyam yata silang magkakapatid. Kapag matutulog po kami, iisa lang ang silid ng aming bahay, sala. At doon po, tabi-tabi kaming siyam na magkakapatid. At every night, kami po ay sleeping under the stars. Ano ibig sabihin po nun? Wala po kaming bubong. May bubong man kami, kalahati lamang po. Kada kami hihiga, ang nakikita namin ay ang langit at bituin. Kaya, Father, alam ko po ang pakiramdam ng naghihirap, walang makain, walang masilungan. Tayo po, sanay tayo sa hirap. Alam natin kung paano ang kumayod ng todo-todo. Sana po, itong karanasan natin at pagiging pamilyar sa ganitong mga kalagayan sa buhay, ang magbigay dahilan para tunay nating maramdaman ang nararamdaman, para tunay nating bigyan ng atensyon yung mga tao na tunay naman talagang nahihirapan, lalo na sa panahong ito. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang ating mga isip at puso sa Kanya. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos, naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at pamimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ng lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan, upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maupo po tayo. Amen.
po tayo. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain na nagpapagindapat na iyong kalugdan ng aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kakaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupulong ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging mga masunuring anak ng Diyos, na tayo din po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ama sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sa pagpatiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ilikha kami ng sambagong puso. Hugasan ang kamay, labasan ang dugo.
announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Ang Nazarene Catholic School na paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Lumuhod po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nagalay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita. Magsisi at itakwil ang kasalanan at masama. At maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa upang nagmamahal at nagkakaisa kaming nagtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan kung saan naghahari ka sa kalwalatian
magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendensyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos at ang kanyang bayan ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.